ng salita ng ating Panginoong Diyos. Let us pray muna po. Tayo na namin. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa araw na ito, ang araw ng Panginoon ay ibinigay nyo sa inyong iglesia upang magpahinga sa inyong presensya ang inyong mga anak. Sa presensya ninyo, kami ay sumasamba at sa oras na ito, dadako kami sa pinaka-puso ng pananambahan. Ang paikinig at pagpapaliwanag ng inyong mga salita na siyang nangungusap sa aming puso't kalooban upang ang nais at kalooban ninyo ay aming malakaran at makipamuhay. At dito kami makapamuhay sa diwa ng inyong mga salita at ng inyong ebanghelyo. Panginoon, dalangin ko ang banal mo kong Espiritu ang siyang patuloy na magbigay ng kakayang pangunawa sa bawat isa sa amin na namin ko ngayon. At ang nais namin marinig ay ang salita ninyo sapagkat ito lang ang may kakayanan na magbago sa mga kahinaan pa namin sapagkat itong salita niyo kong ito ay kinasihan ng inyong banal na Espiritu. Kaya ang banal mo kong Espiritu lamang ang may kakayanan na magpaunawa nito sa amin. Magbunga po nawa ito ng reformation o pagbabago at revival sa spiritual na panloob na pangangailangan ng bawat isa sa amin at ang iglesia ito. Wala po kaming nais itanghal at papurihan kundi kayo lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, may tanong muna po ako sa inyo. Okay, nakikita naman natin. So, dahilan kung bakit di lumalago ang isang Kristiyano dahil hindi maiwanan ang mga bagay na nakakahadlang sa paglago at hindi nagpapagamit sa Panginoon. Yan. So nakita nyo, hindi maiwanan ang mga bagay na nakakahadlang sa paglago at hindi nagpapagamit sa Panginoon. Yan po yan mga reason. Ngayon, number one na question, ano-ano sa palagay mo ang nagiging hadlang sa iyo kung bakit hindi ka lumalago o nagmamature sa pananampalataya at relasyon mo sa Diyos? Natanong niyo po ba yan? Ano-ano ba ang nagiging hadlang? Kung bakit hindi ka nagmamature o lumalago sa pananampalataya mo sa relasyon sa Diyos? Siguro may naiisip na kayo. O nga, no, matagal na akong Christian, matagal na akong mananampalataya, pero bakit hindi pa rin ako nagmamature o lumalago sa pananampalataya ko kay Kristo? So, alam niyo po kung ano po yan. Pangalawa, meron ka bang desires sa paglago ng spiritual life mo upang mapaglingkuran mo ang Diyos, specifically dito sa ating ministry? Kasi kung wala ka pong desire na lumago spiritually, wala ka rin pong magiging desire sa puso mo na mag-serve kay Lord sa ministry na meron tayo. So, magkakasunod po yan. So, number 3, kapatid at kaibigan, it starts from desire and willingness to surrender everything in the Lord. Kung ang dalawa po na yan, one, yan po may mga hadlang sa'yo, tapos may pangalawa, you have no desire, tapos ayaw mo maglingkod sa Panginoon, dito po dapat tayo nagsisimula. Na it starts from desire and willingness to surrender everything in the Lord. Kasi hanggang di natin na isusurrender kay Lord, yung lahat ng bagay na meron tayo, lalong-lalo na yung sarili natin, hindi natin iiwan yung mga nagiging hadlang para mag-grow tayo spiritually. At hindi rin tayo magkakaroon sa puso natin na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. So bakit ko binanggit yung tatlo po na yan? Kasi ang ating pong pag-aaral sa umagang ito ay may paksa, maging buhay na handog sa Diyos ang life mo. Ulitin ko,
maging buhay na handog sa Diyos ang life mo. Buksan nyo ang Romans chapter 12 verse 1 and 2 nyo. Sabi po ng salita ng Diyos, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kadugot-dugot sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ngayon, this is my question. No? Question. Ano ang ibig sabihin na maging buhay na handog sa Diyos ang life mo? So ano mo ba ang ibig sabihin yan? Ano ba ang ibig sabihin na maging buhay na handog sa Diyos ang life mo? What is the meaning of offer your life to the Lord as a living sacrifice? So gusto nating tingnan, sinabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, nabasa natin kanina, and I want to read again, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y namanganig sa inyo. Iusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kadugot-dugot sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano ba yung context niyan? Ito ang context niyan. Ang mga kabanatang 1 hanggang 11 ay nagtuturo patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa makasalanang tao. Pag tinignan nyo yung chapter 1 hanggang chapter 3, ang tao ay ganap na makasalanan. Pag tinignan natin yung chapter 9 hanggang 11, malalaman natin na tayo ay pinili ng ating Panginoong Diyos. Pag tinignan natin ang chapter 3 verses 21 hanggang chapter 5, tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. At pagdating ng chapter 8, yung gawa ng banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. At pagdating naman ng kabanatang 5 hanggang 6, ang kaligtasan na meron tayo ay iniingatan ng ating Panginoong Diyos. So meaning, ang kabanatang 1 at 11 ay nagtuturo patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa makasalanang tao. Ipinapaalala ni Apostol Paul sa mga mananampalataya sa Roma na ihandog ang kanilang sarili sa Diyos. Hindi bilang isang handog sa altar, kundi bilang isang buhay na handog as a living sacrifice. Kung titingnan natin, ang pakahulugan sa diksyonaryo sa salitang handog, o offer, ito ang ibig sabihin, anumang bagay na itinalaga at itinagkaloob sa Diyos. So, ibig sabihin, nung tayo ay niligtas ng ating Panginoong Diyos, ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, yung ating sarili ay itinalaga at itinagkaloob na natin sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng salitang offered. Yan ang ibig sabihin ng salitang handog. Anumang bagay na itinalaga at itinagkaloob na sa Diyos. Kaya ang unang tanong natin dito, itinagkaloob na po ba natin at itinalaga na natin sa Diyos ang ating mga buhay? Say amen. At talaga na nag-offer na ng buhay sa Panginoon. Amen. Ngayon, bilang mga mananampalataya, paano natin itatalaga at ihahandog ang ating sarili sa Diyos? So sabi natin kanina, nang in-offer na natin ang buhay natin kay Lord, sinurrender na natin, itinalaga na natin ang buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Sinabi natin kanina yon. At kung naranasan natin ang pagliligtas ng Panginoon, pero dapat sagutin natin ito bilang mga mananampalataya, paano natin itatalaga at ihahandog ang ating mga sarili sa Diyos? Paano nga ba? Paano mo itatalaga
paano mo ihahandog ang iyong sarili sa Diyos? Sa ilalim ng lumang tipan, dapat muna nating maintindihan ito. Sa ilalim ng lumang tipan, tinanggap ng Diyos ang mga handog na hayop. So pag may kasalanan, ang gagawin, i-offer ng makasalanan, yung daladala niya na perfect animals para i-offer niya sa Panginoong Diyos. Ganyan sa Old Testament. Ngunit ang mga ito ay anino lamang ng paghahandog ng kordero ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa kanyang ganap at minsan para sa lahat ng panahong paghahandog doon sa cross, nawalan na ng bisa ang paghahandog ng lumang tipan at hindi na kinakailangan pa ang mga ito ayon sa Hebrew chapter 9 verse 11 to 12. Ano ba yung sinasabi dyan? Ang sabi dyan sa verse 11, ngunit nang dumating na si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao. Sa makatwid, ay hindi sa sangnilikha ito. Sabi ng verse 12, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tiniyak ang walang hanggang katubusan. Ibig sabihin, ang Diyos hindi na niya tayo nire-required na i-practice yung pinapractice sa Old Testament, na nagdadala ng mga perfect animals para yung kasalanan ay mapatawad ng ating Panginoong Diyos. Why? Kasi dumating na at tinapos na ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sacrifices. 2,000 taon na ang nakalilipas. At yan ay batay sa Hebrew chapter 9 verse 11 to 12. So ibig sabihin, ganun na lang ba yung gagawin na lang agad natin na, well, sa panahon namin ngayon, hindi naman na kami nagdadala ng offer na anumang mga hayop para mapawalang sala kami. Kasi si Kristo Jesus na ang siyang nag-offer ng kanyang sarili at nang sumampalataya ako sa kanya, ibig sabihin, meron na akong buhay na walang hanggan at may katiyakan na ng kaligtasan. Yun yung naiisip natin, mga kapatid. Pero, ang tanong natin ngayon, ano yung nire-required ngayon ng Lord sa atin? Paano natin ngayon masasabi, no Lord, in-offer ko na. Itinalaga ko na sa iyo ang buhay ko. Number 1, para sa iyo na kay Kristo, sa pamamagitan ng pananampalatayang nagliligtas, ang tanging katanggap-tanggap na pagsamba ay ang kumpletong paghahandog ng iyong sarili sa Diyos. Hindi tayo hinahanapan ng Lord dito na we need to bring perfect animals para maging accepted tayo sa Panginoong Diyos, hindi na. Pero dapat, when we worship the Lord God, especially sa araw ng Panginoong Diyos, or else sa araw-araw ng ating mga buhay, ang kumpletong paghahandog ng iyong sarili sa Diyos ang hinahanap ng ating Panginoon. Amen po ba? Why? Honestly speaking, kapag tinanong ko kayo, ganun ba talaga tayo? We are completely offered ourselves to the Lord every day ng ating mga buhay. Pero kapag tinignan natin mabuti, hindi naman talaga eh. Tama po ba? We are not na na-offer 100% yung totoong buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil sometimes, ang nasusunod pa rin sa atin ay ang kagustuhan ng ating mga sariling laman. So that's why I highlight ang kumpletong paghahantog ng iyong sarili sa Diyos. Sa ilalim ng kontrol ng Diyos, ang hindi pa naluluwalhating katawan ng mananampalataya ay kailangang magpasakop sa Kanya bilang instrumento ng katwiran. Ano ibig ko sabihin dito? Alam niyo po, eto tingnan niyo, ang hindi pa naluluwalhating katawan ng mananampalataya. Ibig sabihin po, kailan ba maluluwalhati yung ating katawan? Una, kapag tayo ay namatay, ang katawan natin ay mamamatay, mabubulok. Ang ating kaluluwa ay papasok na sa Panginoon. Of course, wala na pong kasalanan.
Tama po ba? When Jesus Christ will return for His second coming, alam nating bubuhayin yung katawan natin. At yun yung tinatawag na complete salvation ng Lord sa atin dahil niligtas na ang katawan natin kasama ang kaluluwa, and that is the glorified body. Pero ang problema, we are not in that sense pa eh. Wala pa tayo sa ganong iniisip natin. Tayo po ngayon ay nandito pa po sa ating katawan. May katawan pa tayo ngayon. Itong katawan natin na mananampalataya, we have so many struggle sa buhay po natin. Kaya minsan hindi natin ma-i-offer completely ang buhay natin kay Lord kasi nga, we are in the flesh. Amen po ba? Ito pa po tayo. So ngayon, sinasabi ko dyan, kailangan natin magpasakop sa Kanya bilang instrumento ng katwiran. Why instrument of righteousness? Kasi in Romans chapter 6 verse 12 to 13, this is the work of the Holy Spirit. Kaya tingnan nyo sabi ng verse 12, kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. So despite na we are saved, mga kapatid, meron pa po tayo, nandito pa po tayo sa katawan natin, tama? And sometimes, we have so many struggle sa puso natin. O tanungin ko kayo ngayon, ano ang struggle mo kahapon? Ano ang struggle mo nung makalawa? May struggle tayo lahat, tama po ba? Either na sa isip natin, sa pananalita natin, sa gawa natin. So ang ibig sabihin po dyan, sabi ni Apostle Paul ng Word of God, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang pagnanasa nito. Wala na po bang desire yung flesh nyo? Sometimes yung desire ng flesh natin against the Word of God. Tama po ba? Sa verse 13, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan. Saan? Sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan. Tungo sa kasalanan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. So, ang apela ni Apostle Paul, dito, sa Romans chapter 6, verse 12 to 13, yung katawan natin ito, may struggle. At sometimes, yung struggle na yun, yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi natin ma-offer completely yung buhay natin sa Panginoon. Tama? Hello? Yun yung reason. Mag-isip kayo. Ano yung nagiging hadlang sa inyo? Bakit hindi nyo maipasakop sa Panginoon ang buhay ninyo? When I say, sakupin ng Diyos yung buhay natin. Everyday life natin. Bigyan ko kayo ng isang specific na sitwasyon. Bakit hindi ka makapag-devotion everyday? Bakit hindi ka makapag-pray everyday? Kasi mayroong desire yung lust mo. Amen? Ano yung desire ng lust mo? Alam mo yun. Kaya minsan, you have no time. Saan? Para sa Panginoong Diyos kasi nga, may kalaban ka sa katawan mo. At yun yung natitira pang kahinaan ng iyong laman. Amen? Ngayon, tingnan nyo. Mga kapatid, at sa Romans chapter 8 verse 11 to 13, sino yung nagpapatagumpay sa atin? Tingnan nyo. Ngunit, kung ang Espiritu na yung bumuhay na muli kay Jesus, which is the Holy Spirit, ay nananatili sa inyo. Bakit po? Kasi ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu na tinanggap natin mula sa Diyos. 1 Corinthians chapter 6. Ngayon, tingnan nyo. Siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay nagbigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. Verse 12, kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. So, ang ibig sabihin, hindi na dapat daw tayo namumuhay sa laman. Dahil hindi tayo dapat magkautang sa laman. Bakit? Kasi binuhay na tayo ni Kristo. Kaya ang sabi ng verse 13, sapagkat kung namumuhay kayo ayon sa laman,
kayo ay mamamatay. Subalit, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa na naman, kayo ay mabubuhay. So, we have no power para po yung kasalanan natin ay mapagtagumpayan natin. Ang sabi diyan, this is the work of the Holy Spirit. Kaya ang sabi rito, subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. So in other words, we need sanctification. Kailangan natin patuloy na baguhin, patuloy na linisin ng Santong Espiritu ang ating mga laman na natitira pa na kahinaan sa pamamagitan, ng banal na Espiritu. Ngayon, ito ay nararapat lamang dahil sa paghahandog din naman ni Jesus ng kanyang buhay para sa atin. So ano ang ibig ko sabihin dito sa point number 1 natin ito? Na ang point number 1 ko, para sa iyo na kay Kristo, sa pamamagitan ng pananampalatayang nagliligtas, ang tanging katanggap-tanggap na pagsamba ay ang kumpletong paghahandog ng iyong sarili sa Diyos. So, mga kapatid, hindi natin kayang ihandog ang sarili natin sa ating Panginoong Diyos everyday if we are not filled with the Holy Spirit. Why? Dahil may kalaban tayo, mismong ang laman natin. Tama po ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, halimbawa ngayon Sunday, why yung ibang kapatid natin wala dito? Hindi ako nagja-judge. Either na meron silang ginagawa na yun yung mas pinapahalagahan nila. Tama po ba? But if they follow and obey the Word of God, magtatagumpay ang bawat isa. Why? Kasi nga may struggle tayo. Kaya nga ang sabi ng Romans chapter 7, may kaaway tayo. Ang kaaway natin ay ang laman natin. Pero ang nagpapatagumpay sa atin ay ang Espiritu Santo. Sabi ng Galatians chapter 5, magkalaban ang laman at ang Espiritu. Amen po ba? So, kaya nga ang kailangan natin, kumpletong paghahandog ng iyong sarili sa Diyos. Ngayon, tingnan natin yung number 2. Sa number 2, paano mailalarawan ang isang handog na buhay sa isang praktikal na pamamaraan? So I want to give practical ways so that we surrender completely and offer ourselves sa ating Panginoong Diyos. Ito yung gusto kong ipaunawa. Tinutulungan tayo ng kasunod na talata sa Romans chapter 12, verse 2. So if Apostle Paul urged us, nag-uutos na sa atin, doon sa chapter 12, verse 1. Ano sabi ron? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Utos po ito ng Lord eh. Tama po ba? Hindi ko po ito utos. Utos po ito ng Panginoon. Pero, paano na mailalarawan ang isang handog na buhay sa isang practical na pamamaraan? The answer is in verse 2. Ano ibig sabihin nito? Tingnan niyo po. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Sa English po, do not be conformed of this world. Malinaw yan. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Ang ibig sabihin ba, suggestion yan? No. Huwag po yan. Kapag sinabi nyo, huwag o do not, ibig sabihin, this is a command. This is a warning for us. Ang sabi niya, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Mamaya makikita nyo, pakisarap yung pinto. Kung ano ang sanlibutan, hindi ko makita. Ano ang sanlibutan? Ito ang sabi, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. So malinaw na malinaw, sabi dito, do not conform saan? To this world, but renewing your mind. Renewing your mind. Mabigat po yan. Sabi, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Isipin nyo po, ngayon, ano ba ang dahilan ba't di ako nagmamature o lumalago sa pananampalataya? Isipin nyo po. Lahat po na yan ay inakit yung laman nyo ng sanlibutan.
Yun yung mga nakikita nyo, yun yung mga naririnig ninyo, yun yung mga nalalasahan ninyo, yun yung mga nararamdaman ninyo, yun yung ino-offer ng sanlibutan. So, yung ino-offer ng sanlibutan yan, mabigat po yan. Dahil we always engage to this world. Amen po ba? Hindi po laging Kristiyano ang kasama mo. Tama po ba? O kahit hindi Kristiyano ang kasama mo, pag nasa loob ka ng bahay, meron din pong kasalanan. Tama po ba? Kapag hawak natin, halimbawa ang cellphone natin, maraming pwedeng maging temptation dyan. Amen po ba? So tingnan nyo, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. At nasabi, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin dyan? Ang ibig ko sabihin dyan, mula dyan sa verse na yan, tayo ay mga buhay na handog para sa Diyos. Kung hindi tayo umaayon sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Ibig sabihin pala, tayo ay nagiging buhay na handog para sa Diyos. Kung hindi tayo umaayon sa masamang takbo ng sanlibutan ito. So, ibig sabihin, kung tayo ay sumusunod doon sa masamang inaalok ng sanlibutan ito, in that sense, we are not offering ourselves sa Panginoong Diyos. Tama po ba? Kaya ibig sabihin, tayo ay mga buhay na handog para sa Diyos kung hindi tayo umaayon sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Ibinigay sa atin ang kahulugan ng sanlibutan. Ano ba ibig sabihin ng sanlibutan? Sa unang 1 chapter 2, verse 15 to 16, and I quote, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Dalawa yan. Ang ganda ho ng pagsasalarawan. Ang sabi, huwag ninyong ibigin. Kumanda naman po yan. Huwag ninyong ibigin. Alin po? Ang sanlibutan. When I say sanlibutan, ito yung masama na nasa sanlibutan. Tama po ba? Huwag niyong ibigin yon. Yung masama na way na sanlibutan. Hindi mo dapat natin ibigin yon. Kasi pag sinabi natin sanlibutan, ang connotation ng Bible dyan, yan yung way na masama. Tama po ba? Kaya natin sinasabi, baka sanlibutan. Tama po ba? Ibig sabihin, kasalanan. So, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Huwag daw iibigin. At huwag din natin iibigin ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sabi niya, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Now, just imagine, tingnan nyo, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ano yon? Ang masama na nasa sanlibutan. Amen po ba? So, ibig sabihin, mamimili tayo habang nandito tayo sa sanlibutan. Amen po ba? Ano yung pipiliin natin? Masama ba? Kapag masama ang pinili, iyan ay pagnanasa ng laman. Ang pagnanasa ng mga mata. At ang pagmamataas sa buhay. Kasi imagine, tingnan mo po yan, no? Yung mga adjectives na yan, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ano ibig sabihin ko dyan? Ang ibig na sabihin po dyan, mga kapatid, ay ito. Ibinigay sa atin ang kahulugan ng sanlibutan. Bilang masamang nasa ng laman. Yan yung ninanasa ng laman natin eh. Ang nasa ng laman natin ay ang sanlibutan. Tingnan nyo, kaya nga yung iba kahit Sunday, Christian, ayaw utos sa simbahan. Bakit po? Kasi may pagnanasa na inaalok ang sanlibutan. Tama po ba? So, ibinigay sa atin na ang kahulugan ng sanlibutan bilang masamang nasa ng laman, pita ng mata at kayabangan. O yan po yan. Ibig sabihin, ito pala yun. Ibig sabihin, laman,
kita ng mata at kayabangan. Ang lahat na inaalok ng mundong ito ay maaaring ipailalim sa tatlong kategoryang ito. Ano ba yung tatlo na yan na kategory? Una, kasama sa masamang nasa ng laman ang mga bagay na umaakit sa ating kagustuhan gaya ng pagkain, inumin, at sex, at anumang bagay na nagbibigay kasiyahan sa ating mga pisikal na pangangailangan. This is our satisfaction of pleasure sa ating katawan. Pisikal na pangangailangan. Ang pisikal na pangangailangan natin, eto minsan ano to? Pagkain. Tama po ba? Ano pa? Inumin. Eto pa. At anumang bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa ating pisikal na pangangailangan. Hindi po masama ang pagkain. Tama po ba? Pero dahil sa pagkain, may mga tao na ano yung nangyayari? Hindi na nabibigyan ng oras at kaluwalhatian ng Diyos. Itong inuming ito, alam na natin, yung iba ang ginagawa dyan, talagang literal na inuman. Ito rin, di ba? Ang dami-dami po. Ano pa ibig sabihin? Pangalawa, ang pita lang laman naman ay pinapapalooban ng materialismo, ng pag-iimbot sa anumang bagay na ating nakikita na wala sa atin. Mga material na bagay na naglalayo sa iyo sa Diyos. Nakita niyo? Mga material na naglalayo sa iyo sa Diyos. At pagkaingit sa ibang tao para sa mga bagay na gusto natin. Yan ang pita ng laman. Ano pa? Number 3, ang kayabangan. Ang kayabangan naman ay ang anumang ambisyon na nagiging dahilan ng pagmamayabang at naglalagay sa ating sarili sa trono ng ating mga buhay. Hindi na sigat ang nasusunod. Yung gusto na natin. Yung kayabangan na yan, ang pagiging boastful natin, yung pride natin, ay nagiging dahilan ng pagmamayabang at naglalagay sa ating sarili sa trono ng ating mga buhay. Hindi na si Kristo ang nasusunod. Hindi na ang salita ng Diyos ang nasusunod. So number 3, paano ka magtatagumpay? Paano ka makakapagtagumpay ang mga mananampalataya upang hindi sumang-ayon sa takbo ng mundong ito? Ang gandang tanong yan, di ba? Paano ka makapagtatagumpay upang hindi sumang-ayon sa takbo ng mundong ito? Ito po ang ipupunto ko dyan. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Amen po ba? By renewing your mind. Ayun o. Kailangan natin, babago ang ating pag-iisip. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Ginawa natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na baguhin tayo. Kapatid, nang sabihin ni Paul, renewed your mind, ibig sabihin, mayroong kailangan baguhin sa laman ng isipan natin. Isipin niyo po ngayon, sa tingin mo, ano yung laman ng isipan mo na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos? Mag-isip kayo. Kasi titiyakin ko sa inyo, meron laman ang isipan nyo ngayon na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kapag hindi po ayon sa salita ng Diyos ang laman ng isip natin, na yun yung pinamumuhay natin, kasalanan po yun. Tama po ba? Yun yung ipapractice natin ngayon sa buhay natin. Kung ano ang laman ng isip natin, yun ang ipapractice natin sa buhay natin. Tama? Kaya ang sabi ni Paul, para magtagumpay kayo sa kasalanan na inaalok ng sanlibutan, upang kayo ay maging katanggap-tanggap, sabing ganon, maging katanggap-tanggap, banal at kalugod-lugod sa Diyos, kailangan ninyong i-renew yung laman ng isipan nyo. Kailangan nyong baguhin ang laman ng isipan ninyo. Tingnan nyo ngayon. Mag-isip po kayo. Kahapon, ano yung laman ng isipan nyo na alam nyo na na-commit nyo na mali sa harapan ng Diyos? Kanina, ano ang laman ng isipan ninyo na na-commit nyo sa harapan ng Diyos na alam nyong mali? Tama po ba? In the Bible, there is no such white lie. Tama po ba? In the Bible, may absolute truth. Hindi mo pwedeng pagdibatihan yon. Hindi na mo pinag-uusapan yon.
There is no such white fly. Saan? Sa Biblia. Bakit po? Kasi ang Word of God, absolute truth po siya, galing po siya sa Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, ang magbabago ng isipan dapat natin ay salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi, mapakahirap po talaga na, kumari, ako, pwede kong maging pattern yung ginagawa ng isang kasamahan ko sa simbahan, sa church, o brother and sister ko, pero mali naman at hindi naman ayon sa salita ng Diyos. At magja-justify ako sa sarili ko. Kung siya nga, ginagawa niya eh. Tama po ba? So, mali po yun. So, sabi niya, ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng isip natin. Ginawa natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na baguhin tayo. Kailangan natin itong upang ikaw ay mabago. Ang laman ng isipan mo, masantify, maproseso at mawala yung mga bagay na laman ng isipan natin na hindi kalugod-lugod sa Lord, na yun yung nagiging practice ng pananalita at gawa natin, may tatlong bagay tayo na dapat natingnan. Meron tayong kailangan natin ito. Tingnan nyo. Una, marinig. Kung gusto mo na ang laman ng isipan mo ay baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ang sabi ng Romans 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa paikinig. At ang paikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. There is a power to listen to the Word of God. Amen po ba? Tingnan ninyo. Kayo ba? Kapag lagi niyong naririnig yung isang kanta o yung isang salita, kahit hindi mo yan i-memory, natatandaan mo na. Tama po ba? Ako, tityakin ko sa inyo. Lahat ng alam nyong kanta, hindi nyo sinadyang i-memory yon. Tama? I-memorize yon. Dahil lagi nyo naririnig, natututunan nyo na po. Natututunan nyo yung lyrics, natututunan nyo kantahin yung lyrics, natututunan nyo kantahin yung tinatawag na tono. Tama po ba? Bakit? Lagi mong naririnig eh. In the same way, if you want God to change and renew your mind, kailangan mo po ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan mong marinig ang salita ng Diyos. Kaya nga ako, kung everyday nagdi-devotion tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ako naniniwala ako, everyday God will renew our mind. Amen? Pangalawa, basahin. Ang sabi ng Pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya, which is the Word of God. At tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. So we are blessed. We are blessed kapag bumabasa tayo at nag-aaral tayo at nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba ang salitang mapalad dyan? Yan ay galing sa salitang makarios na ang ibig sabihin ay masaya. So the source of our joy is the Word of God. Amen po ba? When we meditate the Word of God, patuloy tayo na nilalagyan ng Lord sa puso natin ng kaligayahan at kasayahan sa ating mga puso. Yun yung ibig sabihin dyan. Kaya, ang sabi dyan, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya, which is the Word of God. At tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. So, kailangan nating basahin. Pag-aralan. Gawa chapter 17, verse 11. Ang sabi ng Gawa 17:11, ngayon, ang mga ito ay higit na marangal kaysa sa mga taga-Tesalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na siniyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So tinitingnan nila. Kapag nakakarinig sila ng ibang aral, ang gagawin nila, bubuksan nila ang Bible, titingnan kung ito'y tama. So the principle of their lives, everyday life, ay walang iba kundi based on the Word of God. Kapag may nagturo ng salita ng Diyos, ang magiging reference nila, salita ng Diyos, titingnan nila kung tama. Kapag magdidesisyon sila, titingnan nila ang salita ng Diyos kung ayon ito sa salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang reference ng isang Kristiyano sa buhay niya ay ang Word of God. That's why, very important po talaga na may Bible study tayo, umaattend kayo every Sunday,
Sa Sunday school, Sunday preaching natin. Why? Kasi po, ang salita ng Diyos ay naipapaliwanag. Ano pa? Sa uluhin o i-memorize. Bakit po? Sabi ho ng awit 119 verses 9 to 11 ay ganito. Paano patanatibihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Yan po yun. Hindi po sinabing 40 kabataan sa mga kabataan lang. Ito ang ibig sabihin. Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. So ang ibig sabihin, upang tayo ay maging manatiling dalisay, malinis, ang sabi doon, sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. So yung salita ng Diyos, kinikip mo, iniingatan mo sa puso mo. Dahil kapag ang salita ng Diyos ay iniingatan mo sa puso mo, sa isipan mo, makapamumuhay ka ng dalisay, malinis. Dahil yun yung pattern ng buhay mo. Tama po ba? Verse 10, hinahanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Nakita niyo? Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So tingnan niyo, ang sabi, iniingatan ko ang iyong salita sa puso ko. Ano pa? Tingnan niyo, hinahanap kita ng buong puso ko. Nakita niyo? Ano pa? Ibig sabihin, napaka-redundant na the psalmist always kept the word of God in his heart. Tinatago niya rito. Bakit po? Kasi when we say na laman ng puso, lahat na yan nag-uugnayan. Sa Bible po kasi, kapag sinabing laman ng puso, this is our will. Dito nang gagaling lahat. Yun ang ibig sabihin po nun. Kaya, ito ang sinasabi, kailangan na meron tayong salita ng Diyos na alam, na sinasaulo. Hindi yung mas alam pa natin yung mga nasa, chismis na, nasa Facebook, di ba? Yung mga alam natin. Hindi, dapat mas alam natin ang Word of God. Kailangan natin salauluin si Jesus Christ, nang tuksoin siya ni Satan, na sabi niya, nasusulat. Tama po ba? Puro nasusulat ang lagi niya sinasabi. Ano pa? Pag nilay-nilayan. Ito, tingnan nyo. Sabi ng awit 1, 2, and 3, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan. So, nasan daw yung kagalakan ng salamista? Sa kautusan ng Panginoon. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinatanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa, nagtatagumpay siya. Isipin mo, nagtatagumpay siya. Bakit siya nagtatagumpay? Kasi, tingnan nyo, yung kagalakan niya, nasa salita ng Panginoon. Amen? Kaya siya nagtatagumpay. Nagtatagumpay siya kasi binubulay niya araw at gabi ang kautusan ng Panginoon. Nagtatagumpay siya kasi, tingnan nyo, sariwa ang kanyang pananampalataya. Tama po ba? Siya ay gaya ng isang punong kahoy na natabi, na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, nagbubunga sa kanyang kapanahon, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Nakita nyo? Sariwa ang kanyang pananampalataya because of the Word of God. Ano ang ibig sabihin dito? Ang gawain ng salita ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay tanging kapangyarihan sa mundo na makapagbabago sa atin mula sa pagiging makamundo tungo sa tunay na espiritualidad. Ibig sabihin pala, kung ayaw mong maging makasanlibutan, kapatid, kung ayaw mong maging makasanlibutan, punuin mo ang isip at puso mo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Malinaw na malinaw po yan. Ang gawain ng salita ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay ang tanging kapangyarihan sa mundo na makapagbabago sa atin mula sa pagiging makamundo tungo sa tunay na espiritualidad. Sa katotohanan, ito ang tangi natin kinakailangan upang maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Yan po yun. Kaya, tingnan nyo, yung verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos
at napapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Sabi ng 2 Timothy 3:16. Ang resulta nito ay mauunawaan natin ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod at ganap sa kalooban niya. So, ibig sabihin, ang tanging pwede lang na magturo sa atin. Tingnan nyo ha, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan saan? Sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutwid, sa pagsasanay sa katwiran. Nakita nyo? That is the power of the Word of God. Kapag ang Biblia ay ginawa natin ganito, kapag ang Biblia, napapakinggan natin, kapag ang Biblia, binabasa natin, kapag ang Biblia, pinag-aaralan natin, kapag ang Biblia, minememorize natin, kapag ang Biblia ay pinagbubulay-bulayan natin, ano ang mangyayari po dyan? Merong pangyayari. Bakit po? Ang gagawin niya, tuturuan po tayo, sasawayin po tayo, itutwid po tayo, at dadalahin tayo sa pagsasanay sa katwiran. Ang resulta nito ay mauunawaan natin. Alin? Ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Amen po ba? So, yun ang ibig sabihin po nun. Kaya, ang punto ngayon natin dito, ito ang kalooban ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Ang maging isang handog na buhay para kay Hesus Kristo. Ngayon, pagsasabuhay, tingnan nyo lang po ito mga kapatid. Ang gusto ko maunawaan ninyo, naihandog mo na ba ang sarili mo kay Kristo? Kasi kung hindi mo talaga inihandog ang sarili mo kay Kristo, hindi ka lalago sa pananampalataya mo. Hindi ka mamumuhay sa kalooban ng Panginoon. Yung buhay mo, nandun pa rin sa inaalok ng pamumuhay ng takbo ng sanlibutan. Kaya, mga kapatid, hanggat hindi mo na ihandog ang sarili mo kay Kristo, magiging makasanlibutan ka pa rin. Amen po ba? Sanlibutan pa rin ang susundin mo. Sanlibutan pa rin ang magpapasaya sa'yo. Sanlibutan pa rin ang magiging panuntunan mo sa buhay mo. That's why you should offer your life to the Lord. Kailangan mong ialay ang buhay mo kay Jesucristo. Ngayon, kung naialay mo na sa Panginoon yung buhay mo, ang pangalawa kong tanong ay ito. Ano-ano ang hadlang sa life mo na dapat 100% na inhandog mo na sa Kanya? Isipin mo lang ngayon, totoo ba na 100% in-offer mo yung buhay mo kay Kristo? O baka yung ini-offer mo lang kay Lord ay 50% ng buhay mo? O baka ang buhay mo, naka-offer lang kay Lord pag araw ng Sunday, pero mula Monday hanggang Saturday, sanlibutan ang ino-offeran mo nito. Hello? Alam nyo po yan. Alam nyo yung way of life nyo. Amen? Alam nyo kung paano kayo nabubuhay araw-araw. When we say, in-offer mo kay Lord, ang buhay mo ng 100%, ibig sabihin, namumuhay ka na pleasing to the Lord. Namumuhay ka ng katanggap-tanggap sa Diyos. That's why, when we offer ourselves to the Lord, 100% na in-offer natin sa Kanya, laging nasa isipan natin, Lord, I want to please you every day sa buhay ko, not only for the Sunday. Amen po ba? Kumusta yung buhay natin mula Lunes hanggang Sabado? Ino-offer ba talaga natin kay Lord? Pag ba tinitingnan tayo ni Lord, natutuwa siya sa atin because Romans chapter 12 tell us, karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Ano yung karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos na yan? Ang sabi niya, huwag kayong umayo sa takbo ng mundong ito. Ano yung ibig sabihin? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. So, kamusta ang ating buhay kahapon? Nang tinitingnan ba tayo ni Lord? Natutuwa siya sa atin?
nalulungkot? Nung tinignan ba tayo ng Lord, namumuhay tayo ng may kabanalan? Nung nakikita ba tayo ng Panginoong Diyos, ibig sabihin ba nakikita niyo tayo na yung buhay natin ay totoong buhay para sa Kanya? Kalugot-lugot sa Kanya? Karapat-dapat sa Kanya? Katanggap-tanggap ba sa Kanya ang buhay natin? Kapatid, yung number 2 na ito, napakahalaga kung bakit ko ito nilagay. Ano-ano ang hadlang sa life mo na dapat 100% na inihahandog mo sa Kanya? O baka pag Sunday lang po tayo, 100% nag-o-offer kay Lord. Pero pag Lunes, may mga sideline pa tayo na ginagawang bisyo. Pag Martes, meron pa tayong ginagawang sideline na ganito. Miyerkules, meron pa tayong mali. Bago matulog, baka meron pa tayong mga nasa isipan na ginagawa na mali. In other words, 24 hours by 7, kailangan yung buhay natin naka-offer kay Lord. Amen po ba? Ngayon, siyasatin mo ang sarili mo. Ikaw mismo ang magsagot nito. Ano-ano ang hadlang sa life mo na dapat 100% na inihandog mo na sa Kanya? Ano yung hadlang? Alam niyo po yun. Alam niyo po yun kung ano ang hadlang na yan. Number 3, sa ikapagtatagumpay ng relasyon mo sa Diyos, ipasakop mo ng buo ang life mo kay Kristo na Panginoon mo. Alam niyo ba't ko po nilagay ang salitang Lord, Panginoon? Kapag sinabi mo na si Kristo ay Panginoon mo, wala ka na pong kalayaan na gawin ang gusto mo. Amen po ba? Dahil si Kristo Jesus na ang nagmamay-ari ng buhay mo. Kapag nagsalita ka, dapat hindi yung kagustuhan mo, kundi yung kagustuhan ng Panginoon mo. Dapat pag gumawa ka, ang ginagawa mo ay ang kagustuhan ng Panginoon mo. Dapat pag nag-isip ka, ang iniisip mo ay ang kagustuhan ng Panginoon mo. Pero ang tanong ko sa iyo, totoo ba na si Kristo ay 100% na Panginoon ng buhay mo? Kapag sinabi nating Panginoon, we are the slave of Jesus Christ. Slave po niya tayo. Ibig sabihin, alipin po niya tayo. Ibig sabihin, sumusunod tayo sa Kanya. Kung ano ang gusto niya, yun yung ginagawa natin. Amen po ba? So yun ang ibig sabihin po. And number 4, gamitin mo ang means of grace ni God. Ano ba yung means of grace ni God? You need to devote yourself to study and meditate the Word of God every day. Kailangan niyo po ito. Pag bulay-bulayan, ang salita ng Diyos, gabit araw. Kailangan niyong manalangin. Kailangan niyong umattend sa church. Kailangan niyong sumamba sa Panginoon. Kailangan niyong maglingkod sa Lord. Kaya sinabi natin means of grace, ibig sabihin, ito yung mga pamamaraan ng biyaya ng Diyos para tayo ay lumago at mag-mature sa pananampalataya. Pag di ka nagpasa ng Biblia, lalago ka ba? Hindi. Pag hindi ka ba sumamba sa simbahan tuwing araw ng Sunday at di ka nagkukumit ng buhay mo sa gawain ng Panginoon, lalago ka ba? Hindi ka lalago. Ang isang mapanganib na pwedeng maranasan ng isang kapatiran ay ang maging kaisipan niya na kaya niyang tumayo sa sariling paa niya sa spiritual na aspeto. Diyan na magsisimula ang unti-unting paglayo mo sa Panginoon at pagkadaraya at pagkagat sa iyo ng takbo ng sanlibutan at ng kaaway. Malinaw po dapat sa atin, mga kapatid, na gamitin mo ang means of grace ni God. Kailangan mo manalangin, magbasa ng Biblia, kailangan mo na mag-commit sa church, kailangan mo na maglingkod sa Panginoon. That is the means of God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya kung ang iniisip mo, kaya mo sa sarili mo, hindi ka nagkakamali ka. Hindi mo kaya sa sarili mo. Wala hong tatayo na isang Kristiyano na sasabihin niya sa sarili kong kakayanan, kaya ko to. Hindi ko kailangan si pastor, hindi ko kailangan si brother, si sister, hindi ko kailangan ng church, hindi ko kailangan ng salita ng Diyos. Wala pong nananatili sa pananampalataya na ganun ang kaisipan. Kapag sinabi natin, in-offer natin ang sarili natin sa Diyos, dapat in-offer din natin ang sarili natin sa katawan ni Kristo at ito ang iglesia at ang church ng ating Panginoon. Amen? Yan ang gusto nating pakita. Kaya ngayon, tapos na po ako. Ang tanong lang natin, ano yung natutunan nyo?
So dapat nakita natin, ang gusto ng ating Panginoong Diyos, i-offer natin ang ating sarili sa Panginoon. At nais ko na ibalikan itong aking pasimula kanina na binabanggit ko sa aking introduction. Ang tanong ko sa inyo ay ito. Ano-ano sa palagay mo? Ito pala. Dahilan kung bakit di lumalago ang isang Kristiyano dahil hindi maiwan ang mga bagay na nakakahadlang sa paglago at hindi nagpapagamit sa Panginoon. Ulitin ko, ano ang hindi mo pa kayang iwan sa buhay mo na kasalanan? Ito kapatid, kung totoo kang Kristiyano, meron bang hindi ka pa kayang iwanan sa buhay mo? Hanggat hindi mo iniiwan yan, hanggat hindi mo binibitawan yan, I tell you the truth, di ka lalago sa buhay Kristiyano. Ang tanong, ano ang nakakahadlang sa paglago at hindi mo pagpapagamit sa Panginoon? Bakit hindi ka lumalago sa pananampalataya mo? Bakit hindi ka nagpapagamit sa Panginoon? Ba't ayaw mo nang maglingkod kay Lord? Dati naglilingkod ka naman. Ano yung dahilan? Hello? Kayo nakakalam noon. Di ba? Bakit hindi mo mapaglingkuran si Lord? Dati pwede mo naman siyang paglingkuran, nakakapaglingkod ka. Alam mo kung ano ang dahilan kung bakit hindi ka na makapaglingkod kay Lord. At alam mo din, ang dahilan na hadlang kung bakit hindi ka nag-growth sa spiritual na aspeto mo. Kapatid, this is the time na sana maintindihan natin na dahil kay Kristo, tayo ay higit pa sa mananagumpay. At dahil mananagumpay tayo dahil kay Kristo, ang nais ng Panginoong Diyos, maging buhay na handog sa Diyos ang life mo. Amen? Maging buhay na handog sa Diyos ang life mo. Amen. Let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon na matutunan ang inyong mga salita based on Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ang prayer ko, Panginoong Diyos, patuloy niyo po na pagpalain ito sa aming mga buhay. At ikaw nawa ang siyang magpatagumpay palagi sa amin. This is our prayer in Christ's name.